ibang mga activities, may magtatanong, Pastor, gusto po ng drinks, wine, beer, hindi nila alam, akala nila pati yung pastor umiinom. Hindi ko alam, yung bang spiritual leader nila umiinom. Hindi ko sa GIL. Pag may nagtanong, hindi ko kayo umiinom? Ay, hindi ho. Bakit po? Tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? Hindi ko kayo umiinom. I-explain ko sa kanila. Kasi po, yung alak, hindi ko kailangan ng katawan ko. Hindi ko magko-contribute yung alak sa mga bagay na gusto kong gawin sa buhay. Bakit po? Gusto ko humaba ang buhay ko ng 120 years. So, hindi ko kailangan ng alak. Kasi pag pinasok ko yung alak sa katawan ko, ikli buhay ko, hindi ko matutupad yung pangarap ko. So, therefore, yung alak, hindi nagko-contribute sa mga plano ko sa buhay. So, ang alak sa akin, pasensya na. Hindi ako umiinom ng kalawang. Hindi ako umiinom ng barnis. Hindi uso sa mga kabataan. Dati kalawang, ngayon barnis. Narinig mo yung barnis, Yung Tanduay Ram na kulay brown. Barnis daw yun. Iba yung mga young people ngayon. Ang mundo ngayon, masyadong fast-paced. Tulog ka ngayon, gising ka, trabaho ka, ilang oras lang, uwian na naman. Fast-paced. Minsan nakakapagod po yung routine. Try mong i-break ang routine. Gawin mong mas makahulugan ang buhay mo sa bawat araw. Liligaya ho kayo. At mas yung ma-appreciate, ang sarap mabuhay pala pagka ganitong buhay mo. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah. Now, ilang bagay po. You know, this is the secret of the mystery of the purpose of life. A personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Number 1, without Jesus, life is void of purpose. Without Jesus, life is void of purpose. Or pag wala si Jesus, wala pong halaga anuman ang mga plano at pangarap natin sa buhay. Mapapagod ka lang. Ang sabi ko sa verse 2, natin sa verse 2, meaningless, meaningless, says the teacher, utterly meaningless, everything is meaningless. You know, na-realize po ni King Solomon na ang buhay hindi lang nakadepende sa material na bagay. Na-realize po ni Solomon na ang buhay po niya dapat nakapaloob kung ano ang layunin ng Diyos sa kanya. Nakakatuwa naman si Solomon at the end of his writings po sa Ecclesiastes 12, yung last verse. Kinote po niya yung salitang nagsasabing, this is the conclusion of all the matter. Fear God and obey His commandments. Na-realize po ni Solomon at the end of his life na ang buhay mahalaga kapag ikay nakapaloob sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. 1 Corinthians 10 verse 33. Just I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Ang galing ni Pablo. Nagtrabaho si Pablo, just like the Lord Jesus Christ, nagtrabaho si Pablo hindi para sa kanya. Nagtrabaho si Pablo para sa ibang tao. Bakit? Nakilala niya si Jesus Nagkaroon ng kahulugan, nagkaroon ng meaning, ang buhay na dating Saul, naging Paul. Dating Saulo, naging Pablo. Bakit po? Nakilala ho ni Paul kung sino ang Diyos. In 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me, just I also imitate Christ. Kung gusto niyo pong maging makabuluhan at mabungang buhay po natin, let us imitate the Lord Jesus Christ. Mabuhay tayo ng ayon sa panuntunan at ayon sa pagkakadisenyo ng Diyos sa buhay po natin. I remember Queen Esther. Siya po'y gumawa ng isang heroic act sa kasaysayan po ng Israel. Nung siya po ay haharap sa hari na kapag hindi ka pinatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta, kundi papatayin ka. Anong sagot po ni Queen Esther? If I perish, I perish. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong kanyang nasasakupan.
Second illustration is King David. Walang gustong lumaban kay Goliath. Walang gustong humarap sa taong higanting to. Anong ginawa ni David? Hayaan niyo akong lumaban. Kaya ko yan. By the help of the Lord. Hindi lang ho sila nabuhay ng simpleng buhay, kundi sila nabuhay ng may halaga. Alam niyo, this coming August 18, ako po ay 10 years na sa akin pong pagkakasurvive sa Manor Hotel tragedy. That was 10 years ago na ho. Sa August 18, abangan niyo po yung testimony ko po sa Facebook. I-upload ko po yung video. Kukuha ko ng copy sa GMA7, tapos ipa-flash ko po yon para makita ho ng buong mundo na ang buhay, kahit dumaan ka ng iba't ibang klase ng trahedya, kapag may disenyo ang Diyos sa buhay mo na hindi pa natutupad, ibig sabihin hindi pa tapos ang buhay mo. After 10 years, kumbaga ho, sino si Pastor Albert? Marami yung mga milagrong ginawa ko dyan sa buhay ko. Itong larawan po ito ipapakita ko sa inyo. Ito po yung actual na kuha po nila. Nagpasalamat ako dun sa mga nag-demo ng fire drill. Nabigyan ako ng copy nito, hindi ko alam, meron silang nakuwang simpleng larawan. Yung pong nakakulay blue na yon o yung araw na kulay blue na nakaturo po, that is Pastor Ali Briones ng JL Mexico. Yun po ay room 305 ng Manor Hotel sa May Kamuning, Quezon City. At yun pong nakaturo na yun, yellow arrow, that is Pastor Albert po, ang inyong lingkod, na halos kulang-kulang 1 oras po kaming nakakulong doon po sa loob po ng 1 foot na terrace na yon. Pero niloob po ng Diyos na kami ay makulong doon sa 1 foot na terrace na may grill. Dahil kung walang grill, tatalon talaga kami. Dahil nagtatalo na po ang lahat. At hindi pwedeng hindi ka tumalon dahil mamamatay ka rin naman. So for less than an hour po, binubugbog kami ng makapal na usok ng hotel. So meron pong isang taong gumawa ng isa pong heroic act na naging makahulugan ng buhay po niya dahil pinaglingkuran po niya yung mga taong one day sila gagamitin ng Panginoon. At ito po itong tao na to. Nakatingin kayo lagi dun sa taas, no? Yung kaming 4, no? Pero napansin ko po sa larawan na yan, yung pong lalaking yon na nasa ilalim, anong ginagawa ho niya? Sinustain ho niya kami ng tubig na nanggagaling po sa fire truck. Dahil kung hindi ho niya kami sinustain ng tubig, masyado kaming masosuffocate nung sobrang baho ng usok na lumalabas sa hotel. Na pinagsama-samang kurtina, carpet, pintura, kahoy, tela, etc. So, toxic ho yung usok. Yung pagdalanghap mo talagang umuubo na talaga kami. At yung mga kasama ho namin sa mga rooms, hindi ko agad nakalabas, sila ho, lahat nahimatay na. Actually, si Janice po yung pangatlo, nahimatay na ho yan dahil sa sobrang intake ho ng kanyang katawan sa usok, naapakan lang ni Pastor Ali kaya nagising. Buti nilang naapakan. So yung 3 kasama namin sa kwarto na yan, you know the story, si Pastor Joel and Pastor Aileen, yung bayo ko ho, namatay, kasama yung associate po nila. Anong gusto kong ipakita ho dito? Ito yung simpleng paraan po ng Diyos kung paano po niya lalong binigyan ng kahulugan ang buhay po ni Pastor Albert. Yung next slide po natin is yung actual po na rescue sa amin nung nalagari na ho yung grill. Doon kami lumabas sa bintanang yan. Kinat po yung grill, then merong hydraulic ladder na kumuha po sa amin. Yun po ang milagro ho ng Panginoon sa buhay namin. Subalit ang challenge ko po sa aking sarili, ako po'y nangako sa Diyos na habang ako po'y nabubuhay at humihinga, sabi ko nga madalas, itong buhay ko na to, bonus na lang. Wala na po akong pwedeng hingin pa sa Diyos. I have my families, my friends, etc., my ministry. Pero ito pong buhay na napaka-precious. Gusto ko po everyday, ito po'y maging meaningful at magmakabuluhan. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Wag na ho nating hintayin makulong tayo sa Manor Hotel, ano po? Para maging meaningful ang buhay po natin. Pangalawang bagay po, without Jesus, life is an endless cycle of futility. Kung wala ho si Jesus, ang buhay po natin ay isang buhay na parang tsubibong paikot-ikot lang. It says in verse 4 to verse 7,
Without Jesus, life is an endless cycle of futility. In verse 4, generation comes, and generations go. But the earth remains forever. The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises. The wind blows to the south hand, turns to the north. Round and round it goes, ever returning on its course. Ang buhay po na wala sa Panginoon ay katulad po ng larawang ito. Ano po itong larawan na to? Treadmill. Sino dito yung may treadmill sa bahay? Yung tumatakbo kayo, kahit 1 oras kang tumakbo, hindi mo pwedeng mapuntahan yung gusto mong puntahan sa Sindalan kung nasa Mexico ka. Bakit po? Umiikot ka lang. Maganda ho yan, pang-exercise, pero hindi magandang larawan ng buhay. Bakit? Umiikot ka lang, wala kang pinupuntahan, wala kang destinasyon, takbo, sige, takbo, pawis mo, 5 oras ka nang tumatakbo, pag hinto mo, nasan ako? Minsan natutumba ka pa pag sobrang treadmill ka. Asan ang buhay? May na-accomplish ka ba? May nagawa ka ba? Kapag ang buhay po wala kay Kristo, yung buhay natin ikot na lang nang walang kabuluhan. Salamat na kilala natin si Jesus. Nagkaroon ng meaning ang buhay natin. Amen po ba? Hallelujah! Nagkaroon ng halaga. Naging responsableng asawa ka sa iyong misis o sa iyong pamilya. Na pag yung pamilya mo ngayon, nandiyan dyan, nakita mo, hindi yung kamay mo na dati, pag dumadapo sa iyong anak, talagang no mercy. Kasi na-realize mo ngayon, mahalagang pamilya. Na yung kamay na to, dapat hindi ito dumadapo sa ulo ng iyong anak. Hindi dapat dumadapo ito sa iba't ibang bahagi ng katawan ng iyong anak, kundi dito lang sa tamang paglagyan, quit lang. Pero yung sampal, suntok, karate, sidekick, wah! Nung nakakilala ho tayo sa Diyos, tinanggap si Jesus, nagkaroon ng meaning ang buhay natin. Mahalagang pamilya sa atin ngayon. Naging responsableng anak ka. Hindi ka nagdodota ngayon. Yung baon mo, iniipon mo na. Praise God. May KKB ba dito? Wala. O young adult, baka may nagdodota pang young adult dito. Bago pumasok sa office, magdodota muna. Sorry po mga lola, yung pong Dota computer games po kasi yan. Na-addict po kasi sila sa mga ganong laro ngayon. Alam mo pong kwenta ita po. Kabudya mo, bang, 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 bang. Psh, psh, psh. Tapos wala na. Kaya po balot, addict la. Nung yung mga lola natin, ang libangan lang nila, yung teleponong merong tanse. Ano yun? Ganun na. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Yun lang, matutuwa na sila. Tapos uso pa nun, piko lang. Kay bibilugan, may atinembal di ba? Pag-aapak siya, dalawa na, bakit? Bahay ko yan di ba? Alam ko, no? Tuwang-tuwa na yung mga lola at lolo natin noon, piko lang. O kaya yung patintero ba? Gumaganda pa yung katawan mo, yung resistensya mo, na-energize ka pa. Hindi puro TV. Yung pong anak nyo kapag nagkukulong sa bahay, abay maging aware ho kayo. Baka hindi nyo bulag na. Bakit? Sobrang kakalaro ng computer. You know, without Jesus, life is an endless cycle of futility. Parang yung isang larawan pong ipapakita ko ulit sa inyo, parang ganyan lang ang buhay pag wala kay Kristo. Parang merry-go-round. Merry-go-round. Kahit sobrang ganda ng carousel na ayaw kong sumakay dyan, nahihilo ako. Yung bang pag-ikot niya, yung bang yung marker mo yung tao, wala ka naman pupuntahan.
Sana kung isang oras kang nakasakay dyan, yung mamasyal ka sa Hong Kong, Singapore, Thailand, Bangkok, etc. Hindi eh. Kung nandun ka, pagbaba mo, dun ka pa rin. Cycle ba? Maraming tao po, ganyan ang buhay po nila. Nag-umpisa ng tama, natapos ng mali. Mas worse, nag-umpisa ng mali, natapos ng mali. Mas maganda, kung mali man ho tayo nag-umpisa, itama ho natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Solomon was a man of great means. Ano ho bang meron si Solomon? Ito po. He had more money than he could spend. Marami yung pera si Solomon. He's the richest king sa lugar ho nila. Pati sa mga ibang bansa, kukumpara ho natin yung kanya pong yaman. Ibang klase. He had more power than he could exercise. Yung influence po niya, sobra. Kaibigan niya halos ang mga hari. He had more material possessions that he could enjoy. Siyang mga ari-arian. What else? He had more accomplishments than any of his predecessors. In fact, si David po, dapat ang magtatayo ng templo, subalit hindi ho nag-materialize, ang nakapagpatayo ho ng templo ng Diyos sa Israel is King Solomon. Sa kanya ho natupad yung pangarap ho ng Diyos dahil sa sobrang galing ho ni King Solomon. Yung pagdating sa construction po ng templo, grabe ho yung ganda ho ng templo. Kumbaga ho yung mga materialis na ginamit kasi connected ho sa iba't ibang bansa. Lahat ng mga bansa may kanya-kanyang strength. Basahin niyo po yung Bible. Nagbigay hulat ng mga materialis doon. Kumbaga yung high-end na mga gamit. Kumbaga ho ngayon titingin ka para ho siyang isang marquee mall. Parang ganun ba? Na sobrang ganda ng loob. Ano pa ho? He had more wisdom than any before or after him. Sobrang talino ho niya. And he had more wives and concubines that he could please. Ooh. Konti lang ang asawa ho ni King Solomon. 700 wives and 300 concubines lang naman. And we have 365 days in a year. Hello? Ang asawa ho ni Solomon, 700 wives and 300 concubines. And we have 365 days in a year. Baka yung pang 600 next year na sila magkikita. Yung concubines po niya, that's another 3 years po. Or maybe, pag naglalakad si King Solomon, lahat ng mga kanyang mga asawa at mga concubines nasa labas. Hello, 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 hello. Hi, 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 hi. Ganun na lang ho siya. Grabe ho yung buhay ng taong to. But again, nung naisulat po niya ang aklat po ng Ecclesiastes, siya po ay nagbigay ng isang simpleng conclusion. Life without Jesus is a life of no meaning or a meaningless life. Kumbaga sinasabi ho niya, walang kabuluhan ng lahat ng ito. Yumaman man ako, umangkin man ako ng maraming mga popularidad sa buhay, degree sa buhay, kung wala si Jesus, walang kwentang lahat ng ito. Salamat sa Diyos, naging makabuluhan ng buhay po natin. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus.